Hello sa lahat. Ang title ng video ito ay False Doctrine sa Bible 1 Corinthians chapter 7 verse 9. So, itong doctrine galing kay Paul. Sabi daw niya that kung yung mga single, wala silang asawa pa or even wala silang boyfriend, girlfriend, that kung na-burn sila sa puso nila ng gusto nilang mag-asawa, gusto nilang mag-love life, it's better that to be married. And false doctrine yun. Okay, so explain ko, okay? Sabi ni Paul, itong dapat gawin natin. Ngayon, tanong ko, mas malapit pa tayo kay Jesus Christ kung gawin natin ang utos niya or yung advice niya? Di ba sabi ni Jesus Christ, kung meron kang burden or kasalanan ng hindi mo na kaya or hindi mo kaya at all, kasalanan mo ay gusto mo magsisi, go to Jesus Christ. Tapos ibibigay kanya ng pagmamahal niya at peace. Si Paul, anong nagawa niya? Gawin mo to. Mag-marry ka ng taong mahal mo para hindi ka mag-lust sa puso mo. Ngayon, yung lust, kasalanan yun. Meron kang problema sa puso mo. Marriage is not going to fix that problem. In fact, di ba sabi raw niya, si Paul din mismo, kung yung mga married couples, mas madami silang problema kaysa sa mga single. Bakit? Kasi ang dami nilang kailangan isipin, gawin, merong responsibilities, at also worldly sila kasi gusto nila magkaroon ng mas madaming anak. So ano yun? Kailangan focus tayo kay Jesus Christ lamang. Yun ang solution natin. But hindi niya na-lead ng tao doon. Kasi bakit? Pharisee. Alam lahat. Lahat ang solution, itong gawin mo. Pero yung importanteng tanong, hindi niya nagawa. And yung tanong yun ay, Lord Jesus Christ, anong kalooban mo para sa akin? Yun ang dapat mong tanungin kay Jesus Christ. Kung single ka or kung gusto mong to be married. Especially nowadays. Lord Jesus Christ, gusto mo ba akong meron akong asawa? Meron akong boyfriend, girlfriend? Hindi galing sa puso mo. Baka galing kay Jesus Christ. Kasi remember, sabi ng Jesus Christ, hindi lahat ng believers papasok sa langit. Yung mga believers ng nagawa ang kalooban ng Diyos, Ama niya. Paano mong magawa ang kalooban ng Diyos kung hindi mo tanungin sa Kanya diretso anong ang kalooban niya? Nagawa mo ang kalooban mo. So if you do that, pupunta ka sa impyerno. Forever yun. Makasaya ka dito sa mundo. Pero patapos naman mamatay ka, punta ka naman sa impyerno. Anong gusto mo? Ay gusto mo gawin ang kalooban ng Diyos. Tapos, nasa langit ka, happy ka. Forever yun. Forever. Sana, maisip nyo that piliin nyo si Jesus Christ. Hindi ang feelings nyo, anong gusto nyo. At kung meron kang, if you wanna love somebody, gusto mong have a love life, una mong mahalin si Jesus Christ. Siya lang. At kung will niya bigay ka ng asawa, then that is God's will. Pero if hindi, please, sana,
Spare yourself from trouble. Ang dami na nga problema sa buhay. Huwag mo idagdag pa sa buhay mo. Isipin mo yun. So, this is the end of the message. Sana natuto kayo at sana i-share nyo to sa lahat ng mga tao, especially sa mga single people, that para hindi sila to get into great problems. Kasi nakita ko din sa mga family friends ko, especially yung mga babae na buntis sila, tapos they got married. So, na yun, yung problema, ang dagdag silang ng problema, ang dami. Baon sa utang. At, yung worst part, nakita ko din, iba, okay sa buhay, financially, everything, pero malayo sa Diyos. Malayo kay Jesus Christ. At they're headed to hell. Yun ang scary part. I'd rather live a life of hardship, mag-isa dito sa mundo, pero mahal ako ni Jesus Christ, that when mamatay ako, papasok ko sa langit. Rather than nakuha ko lahat sa mundo, pero pupunta naman ako sa impyerno. So, this is the end of the message. May Jesus Christ bless you.